Hello sa inyo mga kasari, magandang tanghali po sa inyong lahat na nanonood ngayon. So for today's video, atin lamang pong sasagutin yung another katanungan ng ating viewer na si Ma'am Kimberly Boyser. At ang sabi niya po, agad-agad guys, babasahin ko na. Hi sis. Load. Okay guys, let's continue. Meron nang bumili ng siopaw at nagpa-load. Kaya ginamit ko muna itong cellphone ko sa pagbablog dahil nandito ang aking GCash. Nagtry kasi ako guys dito na gumawa ng another GCash. Kaso, medyo mabagal na talaga siya. Hindi nag-o-open. Bumili pa naman ako ng bagong SIM card. So, basahin na natin guys yung request ni Ma'am Kimberly Boyser. Sabi niya po, Hi sis, paano po kapag mag-start pa lang ng sari-sari store? Mandatory po ba talaga na kumuha ng permit o pwedeng barangay permit muna? Cabezas po ako. Taga Cabezas po ako. Hindi ko alam kung saan lugar yun. So, ayan. Ang pagkuha po talaga ng business permit ay mandatory po yan. So, depende na lang po sa inyo kung susunod po kayo. Meron po kasing mga tindahan like nung nag-start ako mag-sari-sari store. So, 1 year pa ako bago kumuha ng mayor's permit. Kasi guys, merong mga tindahan na kaka-start pa lang, ilang months pa lang, pero parang hindi destiny sa kanila yung magtindahan. Kaya nag-i-start po na sila, kumukuha muna sila ng permit sa barangay muna. Parang tinetesting pa lang nila kung magkiklik ba yun sari-sari store. Gaya guys ng ginawa ko, 1 year muna akong hindi kumuha ng mayor's permit, pero kailangan talaga, mandatory talaga na kukuha ka ng mayor's permit kapag guys, may sari-sari store ka. Kasi kapag hindi ka, ilang taon ka nang walang permit sa iyong tindahan, may possibility talaga na ipa-close or isara yung inyong sari-sari store. Kaya wag naman sana tayong umabot sa ganon. Kaya, ayun, ako guys, after 1 year, syempre, nung nag-start ako, kuha ako ng barangay permit muna. So, ayan, kahit papano, may permit na tayo. Pero mas matibay pa rin guys, yung kukuha ka mismo sa inyong municipality, which is yung mayor's permit. Kasi mas yun guys mas matibay na alam nyo na ng isang sari-sari store. Ako nga guys, kapag nakakapag-renew ako ng mayor's permit, ng business permit dito sa tindahan, napakalaking alwan po no na mawawalan na tayo ng isipin buong taon. So, napanood nyo naman siguro guys yung aking vlog about sa pagre-renew ko ng aking business permit noong January 9. Na-upload ko yata siya mga January 10 or January 11, ganon. So, panoorin nyo na lang guys. Nandun yung step-by-step process and then kung magkaano yung nagastos ko, kung tumaas ba ang permit ngayong 2024. So, ayun po. Mandatory po talaga ang pagkuha ng business permit kasi kailangan po talaga nating magbayad ng tax. Ako nga, nagtataka nga ako noon guys hindi naman natin sa kanila kinuha yung ipinuhunan natin sa ating negosyo. Bakit kailangan nating buwisan yung sarili nating negosyo tsaka sariling lupa? Ayan guys, bigla lang tumahol si Basha. Nakasara kasi itong tindahan, kasama ko si Basha dahil si partner ay umalis, may inaasikaso siya about doon sa motor, and then pumunta din sila ng sementeryo, dinalaw niya yung kanyang, nandun din yung mga pinsan niya, yung kanyang tita. So, ayun guys, balik tayo doon. Bakit kailangang buwisan? Nasa batas kasi po yan mga kasari. So, kailangan nating sumunod. Pero kapag na-accomplish naman natin yan, ang laking aluwan po. So, ganun na lang po ang gawin nyo, Miss Kimberly Boyser. Kapag kayo nag-start ng kumuha muna kayo ng barangay permit. Ganon. Tapos, tingnan-tingnan nyo muna kung nag-click ba yung tindahan nyo. Siguro mga after 6 months or after 1 year, pwede na po kayong kumuha ng mayor's permit. Kasi po, ano ba yun sasabihin ko? Meron kasing mga kunwari,
kung saang ano naman yun, municipality. Nag-aano-ano kasi sila, store to store. Kapag nakita nila na ano ka, na hindi ka sumusunod, may penalty po yan or maaaring ipasara po yung inyong tindahan kapag wala sila nakita, mga DTI, ganyan, sanitary permit, mayor's permit, ganyan, ipapaklose po talaga yung inyong tindahan. Kaya, ayun po, mas maigi na kumuha po tayo ng mayor's permit. May mga tindahan naman po na talagang nagkaka-start pa lang, hindi pa nag-o-open, mas inuuna nilang kumuha ng mayor's permit, yan, business permit sa kanilang tindahan kasi alam naman po nila na seseryosohin nila yung pagtitinda. At siguro na survey na nila na mabenta talaga sa lugar na tinayuan nila ng tindahan kaya mas inuna nila ang business permit ng kanilang tindahan. Iba-iba naman po kasi tayo ng desisyon talaga. Depende na lang po talaga sa inyo, Miss Kimberly. Pero mandatory po talaga ang pagkuha ng business permit. Wala po talagang makakalusot dyan. Wait lang guys, parang nag-brown out. Makakasira ng rep yan. Ayan, biglang tumunog yung aking rep. Check ko lang guys. Biglang namatay tapos ayan, biglang bumuhay. Ako'y nagbabalik mga kasari at na-check ko na po yung ating rep. Nakakasira kasi yan guys, yung biglang mawawala ng kuryente tapos biglang bubukas. Lalo na kung nakasaksak po yung ating ref. Kaya ayun, sana hindi masira yung ating ref. Kasi ayun o, tumunog na naman. Parang nag-ano siya, kumbaga sa internet nag-loading, ganun ba. So, ayun po Miss Kimberly Boyser. Para po sa akin kung magi-start po kayo, wag na po muna kayong kumuha ng business permit. Or, kumuha po muna kayo sa barangay po muna ng business permit. So, yun po muna kasi titingnan nyo pa lang muna, kakastart nyo pa lang naman, pwede muna kayong mag-ipon bago kayo kumuha ng talagang mayor's permit sa inyong municipality. Pag-ipunan nyo muna, ganyan. Kung kayo naman ni isang buwan pa lang, kakastart nyo pa lang, wala namang maninita sa inyo ng ganyan Pero kung kayo ay naka 6 months na, magwa 1 year na, andyan na yung maninita sa inyo. Hindi lang po mga taga-munisipyo ang pwedeng manita sa inyo. Pwede pa kayo or maaari pa kayong isumbong na mga etsyosera nyong kakumpetensyang tindahan. Meron pong mga ganyan na kapwa mo sari-sari store owner na kapag sila ay may permit, tapos nakita nila na wala kang permit, isusumbong ka talaga nila. Kaya ayun, doon wala kang takas. Talagang nakakatakot yun kasi masisita ka talaga or maring ipa-close pa yung tindahan mo. Pero hindi ko po kayo tinatakot. Pwede nyo namang i-explain sa kanila ng maayos na kakasimula nyo pa lang, tinitingnan nyo pa lang kung seseryosohin nyo or click sa lugar nyo yung pagtitindahan. Yun. Mag-explain lang kayo sa kanila, madadaan naman yan sa mabuting usapan. So, yun lamang po, Miss Kimberly Boyser, at sa mga lahat ng nanonood ngayon, kung balak nyo pa lang pong magsimula at namumroblema kayo about dyan sa business permit ng inyong tindahan, ayan po yung aking masasabi about doon. So, ayun po, sana nag-enjoy kayo dito sa aking video. Thank you so much for watching. Happy selling po and God bless po sa inyong lahat. Bye guys!